Hello guys, welcome dito sa ating panibagong video ngayon. So share ko lang yung expression no dito sa aking Suzuki Gixxer 155 na FI. Trabahan ko dito sa aking motor na to. Paka basic niyan dalhin mga tol. Hindi siya ganong mabigat, hindi rin ganong magaan. Kumbaga ano lang Kumbaga sumasakto lang yung timbang niya. Kapag ikaw ay isang rider, no? So, siyempre hahanap ka rin ng mga compatible na sitting position bilang isang rider. Kung saan ba yung kung saan ba yung aayon yung riding position mo sa iyong bike. So, siyempre, ang una mong hahanapin is yung babagay dun sa iyong height, or kung abot mo ba yung hindi ba mahihirapan kapag iipit ka sa traffic. Kasi unang-una sa lahat mga tol, kapag masyadong mabigat or masyadong malaki yung bike mo is ikaw yung mahihirapan, lalo na kapag hindi ka compatible dun sa motor na daladala mo, di ba? So gaya dito sa aking Suzuki Gixxer 155, so ang height ko is 5'5". Definitely is yung pinakang position ko dito sa motor na to mga tol is yung okay na okay lang. Hindi ako kumbaga yung tuunan pa ako sa pinakang semento is tama lang, hindi siya ganoon kataas, hindi rin siya ganoon kumbaga hindi rin siya ganoon hirap tuunan ng paa, di ba? Kagaya nga ng sabi ko, yun ang unang-unang titingnan natin, di ba? Kung saan ka magiging compatible, kung okay ba sa iyo yung taas ng motor, yung okay ba sa iyo yung taas ng bike mo, kung sakto ba sa lapat ng paa mo, di ba? So, ganun lang yung mga titingnan natin kapag tayo ay pipili ng isang motor, diba? So depende na lang din sa inyo yan mga tol, depende na lang din sa rider yan, kung talagang trip nyo yung ganong klaseng motor yan umababa, depende naman yan sa inyo kasi kayo rin naman ang gagamit, diba? So ang height ko mga tol ay 5'5". So, tama lang din yung taas nitong motor na to, pero para sa akin mga tol ay nagdagdag pa ako ng konting adjustment sa front telescopic na itong motor ko, kasi masyado siyang mataas, masyadong naka-up yung manibela niya sa harapan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo naman yan kung saan kayo magiging compatible, kung saan nyo mahanap yung pinakang magiging compatible kayo. So in-adjust ko siya na siguro mga 1.5 meter dun sa front telescopic, siguro mga ganyan. In-adjust ko lang siya mga tol, medyo mataas pa siya, and hindi ako compatible dun sa forma ng harap niya, kasi medyo medyo pumapantay siya doon sa pinakang likuran. And yun, para sa akin kasi mas gusto ko, mas trip ko kasi mga tol yung medyo naka-sub-sub yung motor. Pero para sa akin, riding up position ko naman is okay pa rin, no? Normal pa din, hindi mangalay sa braso. Ang ginawa ko lang kasi mga tol is sinakto ko lang yung taas, yung baba nung aking motor sa unahan. Dati mga tol medyo naka upright pa yung aking paa kapag ako'y tumutukod. Medyo bumaba na siya ng konti, kasi bumaba ng konti yung aking harap ng telescopic dito sa harapan. Yan, kung napapansin nyo mga tol, ewan ko lang kung kita natin dyan sa camera, 1 meter, no? 1.5, binaba ko siya ng 1.5, at yun para maging compatible nga. And also, ang isa pang ang disadvantage ko naman dito sa aking motor is yung tambutso niya sa hulihan, di ba? So kung napapansin nyo mga tol, kapag bumili kayo na Gixxer 155, mapa version 1 man yan o version 2, is makikita nyo talaga na hindi mo magiging trip yung tambutso nito, kasi nga medyo malaki siya di ba? Sa kung napapansin nyo mga tol, kapag nakatapa ka dito sa may side ng parting foot brake, is yung paa ko, yung pinakang sakong nung aking paa, lalo na kapag naka-shoes ako, lalo na kapag nakasapatos ako, nakatukod siya. Buti na lang meron siyang chrome na nakalagay, naka-cover dun sa tambutso, pinakang protector na rin, no? Kaya hindi rin basta-basta masusunog. Walang chrome na protector yung pinakang pipe na ito, siguradong mangangamoy yung sapatos nyo dahil mangangamoy sunog, no? Pero para sa akin naman, goods pa rin naman, di ba? Depende na lang sa inyo yan mga tol, kung magpapalit kayo ng aftermarket na pipe. Pero para sa akin kasi, di ako compatible dun sa pipe na ito,
Kasi nga medyo nakabuka siya ng konti eh. Kumbaga nasira niya yung forma nung motor, no? So kaya yon, by December magpapalit din ako ng aftermarket na tambucho, di ba? Papalitan ko rin to ng tambucho mga tol. At ang ipapalit ko lang naman eh, yung hindi naman ganong mahal, hindi rin ganong kalagong yung tunog, para naman in case na mapadaan tayo sa mga checkpoint or sa mga flying squad na nag-ooperate sa daan, eh hindi tayo basta-basta masisita, 'di ba? Dahil nga 155cc lang yung ating motor. Alam naman natin kapag ganito lang or naka lower cc lang yung motor natin, eh mainit sa mata yung mga malalakas na tunog ng tambucho, 'di ba? So ang ipapalit natin dito is yung hindi naman ganong kalakas, yung tama lang. So update ko kayo mga tol kapag papalitan na natin ng tambucho itong aking motor, no? So sa ngayon eh pinagtsatsagaan ko na lang muna, pa rin naman siyang gamitin. Yun nga yung isa sa mga pinakang hindi ko gusto dito sa motor, no? Yun lang naman mga tol. Isa pa pala mga tol is tinanggal ko yung pinder nito sa pinakang likod niya kasi masyado siyang mahaba, no? So masyado siyang mahaba kumpara sa ibang pinder, di ba? So plug and play lang naman yung pinder na yung mga tol, kaya tinanggal ko na lang din siya para nagmukhang maiksi lang yung motor natin. No? So yan, ang isa pang maganda rito mga tol ay kung nakikita nyo itong panel gauge nya, ito ay naka digital panel gauge, no? Nandito naka indicator yung first gear, second gear, and hanggang fifth gear, no? Tapos makikita mo dito yung pinakang speedometer, yung kilometers, yan. Tapos yung kung ilan yung tinakbo, makikita na rin natin dito mga tol. And kagandahan lang dito kapag bumabiyahe ka, hindi ka na kailangan tumingin pa sa relo mo para lang makita mo yung oras, kasi makikita mo na rin siya dito. Yan, time check natin 4:21 PM in the afternoon. Yan, 'di ba? So napakaganda lang din ng motor na to. Hindi ko rin nakalain mga tol na itong motor na to is mapapapunta sa akin. Kumbaga mapapa sa akin kasi hindi ko naman talaga mulat sa pool. Hindi ko naman talaga sumagi sa isip ko na mag-avail ako ng ganitong motor. Pinakang gusto ko lang kasing motor mga tol eh yung simple lang, yung hindi ganong kalaki. But so yun, dahil nga siguro hindi para sa atin yung mga motor na nakuha natin nung nakaraan, kaya siguro nagaganon. Pero looking good pa rin dahil syempre ito siguro yung para sa atin mga tol, kaya dito tayo napapunta sa hindi natin inaasahan. So thankful pa rin naman ako kasi kahit pa paano eh may nagagamit pa rin tayo sa pang araw-araw natin. So meron pa rin tayong nagagamit para pumasok sa trabaho, and also para ihatid natin yung ating asawa, di ba? So laking bagay rin mga tol. At isa pa dito na pinakang nagustuhan ko dito sa motor na to mga tol is napakatipid niya sa gas. 1 bar na yung gasolina ko. Siguro may mga 3 kilometers mula dun sa bahay hanggang dito sa may pinagsusunduan ko kay Commander. Pero ito nagagamit ko siya hanggang 4 na araw, di ba? So ilang balik yon sa isang araw, isa, tapos babalik ka na naman, pahatid ka, tapos babalik ka, papasok tayo sa trabaho, babalik tayo sa tanghali para mag lunch, and of course babalik na naman tayo sa bahay ng after before 3, di ba? Babalik na naman tayo doon and para mag prepare dahil susundo tayo, balik na naman tayo another 3 kilometers na naman. Alright, so doon ko napansin na napakatipid niya sa gas. Nahiya ako ng Quezon mga utol. Hindi ko lang sigurado kung ilang kilometers start from here at Calamba, Laguna, from Lopez, Quezon. And yon, dumiretso pa ako ng Buenavista, Quezon, sa lugar ng aking asawa. And napansin ko rin talaga mga tol na napakatipid niya sa gas. Yung gas consumption nito talagang masasabi kong very effective kapag ikaw ay mahilig bumiyahe or kapag ikaw ay mahilig mag long ride. Kung ang hanap mo lang naman na yung chill ride, yung makita yung magagandang view na pwede mong pasyalan, eh masasabi ko rin talaga na napaka ganda nitong bike na to kasi napakatipid nga niya sa gasolina. Mangamba
dahil nga baka maubusan ka ng gasolina sa oras ng pagbabiyahe mo, sa paglo-long ride mo, 'di ba? Pero ito talagang masasabi ko talaga mga tol na talagang sulit, 'di ba? Kasi napakatipid niya sa gas. Hindi mo talaga pagsisisihan kapag nagkamotor ka ng ganito. So sa lahat na naging motor ko, isa to sa pinakamatipid na nagamit ko na napapunta sa akin. Sa gasolina pa lang 'yon, 'di ba? So 'yon, ito yung ating naging review ulit sa ating Gixxer 155 Fi. So ayun mga tol, upload ko to sa ating YouTube channel at sa ating FB page, sa ating bagong Facebook page, no. So ilalagay ko dito mga tol, lalagay ko dito sa screen yan. Lagay ko diyan yung aking bagong FB page. So huwag niyo sana kalimutang i-follow ako, i-like, i-share ko at mag-comment. Being updated po sa ating mga panibagong video episode na ating i-upload. So yun lang mga tol. Maraming salamat. God bless us all. Ride safe. Peace.